welcome back po sa Frequent Ask Ola Questions with Miss A. At ang tanong po na sasagutin ko ay, ang pagbibigay ba ng maling contact numbers as reference sa pag-apply sa Ola ay considered as fraud? Ang sagot po dyan, sa ilalim po ng Philippine law, ang pagbibigay ng maling contact numbers bilang reference sa pag-apply po ninyo sa online lending apps ay maaaring ituring na isang uri ng panloloko or fraud. Nararapat lamang na ang impormasyong ibinibigay sa pag-a-apply kabilang ang mga contact numbers ng mga inyong reference ay totoo po at pwesto. Batay po sa Republic Act No. 8484 o ang Access Devices Regulation Act of 1998, ang pagsisinungaling o pagbibigay ng maling impormasyon upang makakuha ng pautang o serbisyo ng isang financial institution kabilang na ang mga OLAs ay maaaring ituring na fraudulent acts at maaaring magdulot ng legal na aksyon laban sa individual na nagkasala. Bukod dito, maaaring pagmultahin o makulong ang sinumang mapapatunayan na nagkasala sa ganitong uri ng pang-aabuso o pangloloko. Kaya sa mga farmers po dyan, yung mga tahasang nanloloko, ayan ha, tandaan nyo yan. Mahalaga po na maging maingat at tapat po kayo sa pagbibigay ng impormasyon sa inyong pag-a-apply sa anumang pautangan, lalo-lalo na sa mga OLAs, upang po maiwasan ang mga anumang problema sa hinaharap. Kaya wag na wag po kayo magbibigay ng mga false informations po ninyo dahil iyan po ay fraud. Ayan, sana po ay meron akong panibagong tanong na nalinawan po para sa mga OLA victims natin o sa mga viewers natin. Patuloy po ninyo sana suportahan ang lahat po ng programa ng PhilFlag at syempre, paki-like na rin po at subscribe sa aming official Facebook page at sa aming YouTube channel. Ako po muli si Miss A para sa PhilFlag.